Amen. Isang mapagpalang Miyerkules po ng gabi sa bawat isa. Good evening po. Amen. Salamat sa ating pong Panginoon Diyos sa isa na naman pong pagkakataon, opportunity na tayo po'y makapagbalik ng pasasalamat sa Panginoon Diyos. Amen. At tayo po'y nagpapasalamat din sa ating pong Panginoon Diyos sa pag-iingat niya sa buong maghapon, na tayo po'y ginabayan sa lahat ng ating pong mga ginawa. Maybe some of us galing po ng school, some maybe galing sa work o sa kani-kanila pong mga tahanan, at tayo po'y nagpapasalamat for the protection, provision ng ating pong Panginoon Diyos. And this time, ating pong babatiin din yung ating pong mga kapatiran na nasa online. Good evening din po sa inyong lahat. Good morning sa mga nasa ibang bansa po, lalo na sa Canada, sa London naman. Good afternoon. At alam ko po yung ating pong mahal na bishop, ang ating pong Pastor Jebes si SM, ay talagang ginagamit ng Panginoon Diyos yan. So again, magandang gabi po sa bawat isa. Hindi na po tayong papapakatagal. Anyayaan ko pong bawat isang tumayo. As we start, ating pong bigkasin ang panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Bigkasin po natin ng sabay-sabay na may pag-unawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa paig ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. All together. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. At sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Let us pray. Father God, once again, maraming pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang gabi na ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin upang kami po'y sama-sama na maghatid ng aming pong papuri at pasasalamat. Panginoon, panalangin namin sa gabing to ang patuloy, Panginoon, ng iyong patnubay sa bawat bahagi ng aming pong programa this evening. We pray, God, that you will continue to bless ang lahat po ng mga taong gagamitin niyo, natatayo at gagamitin niyo sa likod ng pulpitong ito. Maging ang aming pong orchestra, yung aming pong mga nasa audio, technical. Lord, we pray that you will continue to bless them, Lord. At patuloy, Panginoon, ang pangalan yung madakila. We also pray that you will continue to bless yung patuloy na patnubay niyo sa aming pong mahal na bishop as he continued the ministry trip, Panginoon, sa London. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, together with Pastor Jebes, SM, Pastor Butch. Lord, sa mga kapatiran namin, maybe nasa biyahe pa lang parating dito, panalangin naman namin, Panginoon, ang pag-iingat niyo at naway kayo po ang patuloy na madakila sa buong gabing ito, Panginoon, ang programa na amin pong iahandog sa inyo na maibalik ang papuri pasalamat sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. This time, handa na po ba tayong umawit para sa Panginoon? Amen. Amen. Awitan po natin yung Panginoon natin na nananahan po sa atin. Let us sing, He Abides. Verse 1. I am rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. Everybody sing it loud. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I am rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Verse 2. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. On to the last verse. There's no thirsting for the things of the world, they've taken wings. Long ago I gave them up, and instantly all my life was turned today, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. All Christians sing, He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Amen. Praise God. Isa pa pong awitin. Awitin naman po natin, I am thine, O Lord. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Verse to all ladies. Amen. Amen. Sing on, ladies. Chorus all together. Show me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Verse 3, all men. Oh, the beauty light of a single Lord that before thy throne I stand. Amen. Sing it loud, man. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with prayer. All together now. Show me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Show me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen. Praise God. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Salamat po, Brother Dan. And this time,
Isang pinagpapasalamat natin sa ating pong pulong panananginan yung pagkakataon na tayo po'y makakalapit sa ating pong Panginoon Diyos. Yung lahat ng nasa ng puso natin, yung lahat ng ating pong mga kahilingan, panalangin ay ating pong malalapit. Ito po yung privilege na ating pong tinanggap mula sa ating pong Panginoon Diyos na meron tayong kalayaang makalapit sa Kanya. Sabi nga, di ba, Abba, Father. So in this time, I will be reading yung ating pong mga prayer list that we have sa ating pong slide din po dyan. And then later on, we will ask for your prayer request as well. So patuloy natin isama sa panalangin, good health and protection for Bishop Freddy De Vega, Ma'am Marie, Sister Sophia, at lahat po ng kanilang mga kasama sa kanilang tahanan. So currently, ang ating pong mahal na Bishop is in London together with Sister Sophia and Pastor Jabez, Pastor Butch. So let us pray that the Lord God will continue to give them strength, that the Lord God will strengthen our Bishop, bibigay din ng safety, success, para po sa ating pong mahal na pastor, sa mga ministry niya, especially this time sa London, international trip yun. So pag-pray po natin, even yung pagbalik po dito sa Manila. Okay? So physical strength and healing also for Dr. Merly Casahe, healing and strength for Bishop Andaya, physical strength for Evangelist Eddie Mesa, and Mami Rosemary Hill. So patuloy din natin isama sa panalangin yung kalusugan and protection para po kay PNG at success na rin po ng mga ministry na pinagkatiwala sa kanya ng ating pong mahal na ng ating pong Panginoon Diyos through our bishop. So pag-pray din po natin yung Living Water Baptist Church Santa Mesa, ministries, church leaders, and workers. So kasama po dyan sa mga pinapanalangin natin, yung mga pastoral staff, preachers, deacons, yung ating pong mga leaders sa bawat ministry that we have, and then yung ating pong mga workers, patuloy natin isama sa panalangin. Kasama rin yung ating pong church, local and international ministries, churches and mission. Kasama po dyan yung sa Paris, sa panguna po ni Pastor Nelson. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, Pastor Nelson is in the Philippines. So pag-pray po natin, yung kanya pong pag-stay dito sa Pilipinas, so may mga engagement din yan, pag-pray po natin. So pag-pray po natin also yung spiritual growth ng mga taga-Paris at saka yung BMOPS din po doon. Sa Italy, sa panguna po ni Pastor Andy, Pastor Genesis, so Milan and Como respectively. So let us pray for the spiritual growth. Yung sa London, so yan, nakalista na dyan, hindi na natin talagang tinuturo pa dito. So ang ating pong Pastor Jabez, so pag-pray po natin na yung pag-iingat sa kanya, yung pangunguna sa London LWBM. So patuloy na ibigay po kay Pastor Jabez at saka sa mga preacher na makakatulong niya. And at the same time, they are praying for the spiritual growth. Although nakikita natin yung paglago ng gawain doon. Sa Japan naman, Ibaraking Matsumoto, so nagtutulong-tulong po dyan sila Evangelist Robert Berba, PMJ, and Preacher Sir. So pagpuloy natin pag-pray, yung kanila pong worship place, mahirap din kasing every Sunday, nagre-renta po sila. So loobin nawa ng Panginoon Diyos na makakita po ng talagang permanent worship place. Yung Canada, sa panguna po ni Pastor Eric, so spiritual growth din dyan ng mga member, and then yung outreaches na bubuksan po doon. Dito naman po sa ating pong bansa, yung Muson, they are preparing for the 3rd anniversary. Pag-pray po natin si Pastor Henry. So, yung spiritual growth din sa Tondo. Pag-pray din natin yung completeness ng pag-wall po doon sa rooftop po, kung saan dinadaos po yung kanila pong gawain. So, sa panguna naman po yan ni Pastor Daniel. Sa Parañaque, sa panguna po ni Pastor Jonathan. So, let's also pray for the worship place. Alam ko may nakuha na po doon. So, pag-pray natin kung yung pagsasaayos, yung provision din. And also, yung sa Valenzuela, sa panguna naman po ni Pastor Jason, spiritual growth din yan. And then sa Calaca, sa panguna naman po ni Pastor Darwin, praying din po sila for the renovation and spiritual growth ng mga member doon. And then sa Pampanga po, yung JBLCBC, sa panguna po ni Pastor Mark J. So pag-pray po natin, yung paglago din ng mga gawain doon.
Pag-pray din natin yung BMOBS, so yung Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary, yung ating pong mga kapatiran sa ibang bansa, na sila po ay patuloy na humawak at magtiwala sa Panginoon Diyos. Construction of MIBC Monterrey's new building and facility. Okay? So ito po nung time na mayroon pong IBF AIM conference. So pinasiwanaan po ito ni Dr. Tim. So pag-pray natin ngayon yung pag-build po ng facilities doon. Para po sa mga kapatiran natin may mga karamdaman, let us pray for good health and good love test ni Nanay Gloria Cabiling, Nanay Antay Vicenta, recovery naman para kay Pastor Henry, kay Sister Kenji and Bianca, ganun din kay Nanay Ligaya Duran, at sa sister po ni Bishop, si Sister Aida Amican, and also sa mother po ni Sister Maan. So salamat sa Panginoon Diyos. So siya po ay bumalik uli sa Cagayan para po alagaan ang kanyang mother. So let's pray. Ano man yung kalooban ng Panginoon Diyos, we're continue praying for the healing and strength. So, ganun din kay Deacon Chito sa kanya pong trigeminal neuralgia. Kay Glenda Shiel naman, yung healing sa bone cancer. Ganun din kay Eden Segundo, healing from cancer. Kay Pastor Adan Panisales, so sa mga nakakilala po, okay, so siya yung pinapanalangin natin na milestone. So, pag-pray po natin yung continuous healing at improvement po sa kanyang kalusugan. Safe pregnancy ni Sister Margie, I think, next month na to, di ba? Tapos kay Berdanet Manalo, okay? So yung wife po ni Brother Junjun. So pag-pray po natin, healing and recovery for Preacher Jojo's father. I think malamang namimiss na po natin si Preacher Jojo din. So isa po ito sa mga dahilan, parang katulad din po ni Ma'am Alma. So they need to attend to their parents para po maalagaan. So pag-pray po natin na talagang yung paggaling at tuluyang recovery po. Okay? Para makasama din natin si Preacher Jojo. Para fast recovery rin po ni Arwen sa sore throat at colds. Ganon din kay healing sa allergy ni Glendale. And also kay Pastor Henry, median nerve healing. Siguro isama na lang natin doon kasi merong recovery doon. So healing din doon sa median nerve. And also good health for Preacher Sunny and family. Healing din for Sister Wena and Seb. And then healing and recovery for Ronaldo Puentes. So isa po ito sa mga best friend ko. So is living in Thailand. So nagkaroon po siya ng TIA. Hindi kung merong stroke, may mild, may mini. Yung TIA mini stroke po yun. So pag-pray natin. Para naman po sa mga kapatiran natin may mga business, so pag-pray po natin yung Rayco, Jenlin and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, particularly yung Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemars Travel and Tours, Palimbagan Printing Services. Okay? And also yung PR application po ni Elisa Bolalin, sa Australia. And then, ito na po. Yan. Kung may ipapanganak sa buwan ng August, meron ding ikakasal sa buwan ng August. So, pag-pray po natin, malapit na po yan, yung wedding po ni Brother Jonel at saka ni Sister Darla. Okay? I think sila Brother Harvey, Sister May, next year yan, Pastor Norman and Jessica, Sister Jessica sa next year rin yan. So, safe travel ni Sister Maan. I think, ngayon pa lang po pala, going to Cagayan. Safe travel of the World Bank delegates and their team until Saturday. Ito ba yung kay Mampia? Tama? Okay. Okay? So, yan po yung ating po mga prayer list. So, kung meron po tayong nais idagdag, sa gitna ka na lang siguro, kuya. Ayan, dyan si Brother Joven din para sa kabila. Kung mayroong pong nais magdagdag ng panalangin. Sige po, taas lang po tayo ng kamay. Topper, go ahead. Good weather for Deacon Jason and Ate Jem's wedding this Saturday.
Meron pa po? Ayun ayan, nakasama na po natin si Ma'am Pranchet. Ayan. Si Ma'am Pranchet ba? O si Ish? Ayan, okay. Good evening po, church. Paki-pray po si Papa po yung fast recovery niya po. Tsaka, ayun, fast recovery po ni Papa. Thank you po. Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam, so yung father din po ni Ish, so nagkaroon din po ng milestone. Okay? I think nagkaroon ng operation nung Monday yata, no? So, okay naman, nasa ICU, conscious naman siya. So, medyo affected lang talaga yung speech and then yung part of ng kanya pong katawan. So, pag-pray po natin yung fast recovery sa ginawang operation po. Okay? Ano pa po? Kuya JB, go ahead. Sama niyo po sa panalangin ang blessing success po ng bago magtapos po on July, yung pagpunta ng AIM Foundation, yung Philippines-Japan Friendship Month, maayos po na dinaos. Sa August 3 po, birthday ng mother ko, pati birthday ng pinsa ko si Borgie, pati yung kamag-anak ko si Jane, yung nasa Baguio. Sana makababa po sila ng safety kasama ni Mami Malulo kasi stranded po sila sa Baguio. Pati yung malapit ng August, yung celebration ng buwan ng wika. So August 1, alalahin natin si Manuel Quezon, yung sa death anniversary niya. Kasi marami siyang niligtas na Hudyo. Diyan tayo nakilala ng buong mundo si Manuel Quezon. Nagligtas po ng maraming Hudyo. Kaya mayroong open door memorial tayo sa Israel dedicated para sa atin Pati yung sa July 31 po, bukas, operahan po ako, minor surgery po. Pati yung recovery ko after 2 months, syempre medyo malungkot din kasi uwi pa ako ng Japan, magre-recover pa from operation. Thank you po. Pati yung, hindi ko nakalimutan, naalala ko si Pastor Jabez, yung sa London. Pati congratulations po sa kanila. Kahit na yung men's football nila, last year yung UEFA Euro nila, back-to-back finalists, yung women's nila, back-to-back Euro champions. Thank you po. Saan yung operation mo, brother? Sa lymphoma. Okay. Lymphoma. Okay, meron pa po? Okay, go ahead. Hello po, church. Pasama po sa panalangin po. Next week po kasi yung quiz bee po namin and pakisama po sa prayers, wisdom and knowledge po galing po sa Panginoon. Yun lamang po. Thank you po. Exam Quiz eh? bee po. Quiz Quiz bee. bee. Okay. Thank you po. Meron pa po? Kuya Carlo. Good evening po, church. Nagpupuri po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi po, kahapon umuwi ako sa Ampid. Dinalaw ko po yung father ko and sobrang masaya lang po kasi yung sugat niya po sa paa at saka yung pamamaga na wala po. Okay, amen. Tuwan-tuwa po siya kasi gumaling po yung paa niya. And okay naman po siya at nangungulit na rin po ngayon. Yan. Patuloy lang po na panalangin po para sa father ko po. Salamat po. Meron pa po? Kuya Joben, si Ate Lita. Good evening po mga kapatid. Pakisama po sa prayers yung pagpapagawa po ng bahay sa Road 12. Kasi po medyo nagkakaproblema yung magpipinsan, saka yung provision po. Meron pa po? Kuya CJ. Hello po, church. Prayer lang po sa gawain po sa Parañaque. Yung una po yung place nga po namin doon na wisdom po sa may-ari po na sana ipagkaloob po. Tapos yung ano po, yung prayer na rin po sa guidance and wisdom po sa mga youth po sa amin. Kasi we're planning po na mag-reach out na po para i-reach out yung mga dating youth po, tas yung mga bago na rin pong youth. Yun lang po. Meron pa? PRT. Okay.
Ayan, good evening po. Pasama po sa prayer yung safe travel po ni PDB. Ngayong gabi po pa, uwi ng Yun, Bicol. okay. Ayun. Mamimiss nyo ngayon si PDB. Yan na ba po? Ayan. So, pag-pray po natin yan. So, pabikol po si PDB. Then, pagbalik yan, travel ulit naman yan. Pa-ibang bansa naman yan. Australia naman yan. Diba? Okay? So, kung wala na po, sige po, individual prayer na lang po tayo sa ating pong mga lugar and then maybe after 5 minutes, we will close it po. So, ipa-plus po natin dyan yung mga prayer and then yung mga nag-add po ng prayer. So, ating pong babanggitin din po yung mga prayer request nyo. Sige po, thank you. Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos muli. Pasasalamat, Panginoon, ng aming pong pinapaabot, Panginoon, sa sandaling to, ng aming pong pananalangin, ng sama-samang pananalangin. Sa mga sagot, tugon nyo sa aming pong pananalangin. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi pa man po namin banggitin, sambitin ang aming mga labi, ang mga prayer requests. I know, Panginoon, na meron na po kayong sagot sa bawat panalangin namin. And with that, Lord, we are so thankful. At patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magpapatnubay, especially sa aming pong mahal na bishop, sa kanya pong may bahay, kay Ma'am Maris, kay SM, sa mga kasamahan nila at sa kanilang tahanan, na patuloy po silang proteksyonan, Panginoon, at ingatan. Padalangin din namin ang strength, safety, success sa kanya pong ministry trip sa London. Tuloy po siyang patnubayan. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng magandang kalusugan. Alam ko, Panginoon, ramdam po namin yung problem sa kanya pong throat. Lord, we just pray, Lord, na patuloy po siyang gamitin, alisin yung nararamdaman niya sa throat at naway patuloy kayong maitaas sa kanya pong pagministeryo. Ganun din, Panginoon, ang aming pong resident pastor, patuloy naming nilalapit, Panginoon, sa inyo. Si Pastor Norman, sa may ministry din na pinagkatiwala yun sa kanya. Continue to bless him, Panginoon. At nagpapasalamat kami sapagkat nandiyan po siya, Panginoon. Sa mga pagkakataong wala po si Bishop, nakita namin, Panginoon, na patuloy na maayos ang iglesia.
At patuloy na rin panalangin namin ang inyong patuloy na patnubay sa lahat po ng mga pastoral staff, preachers, deacons, all the leaders and workers. Lahat po, Panginoon, ng mga churches ng Living Water Baptist Church and Mission, both locally and abroad, we're praying that you will continue to bless them, Panginoon. Paluguin niyo po and all the prayer requests about spiritual growth, naway kayo po ang patuloy na gumamit sa bawat pastor, missionary pastor na itinalagaan niyo, Panginoon, para mag-encourage sa kanila at patuloy, Panginoon, lumago sa kanila pong pananampalataya. Lord, bless them. Bless niyo po ang bawat mission and churches internationally, Panginoon, and local. Kayo po ang patuloy na magpatnubay. At salamat po sa inyong kapatihan. Para naman po sa mga kapatiran namin may mga karamdaman, patuloy namin inilalapit, Panginoon, sa inyo si Dr. Merly. At nagpapasalamat kami sa buhay niya, Panginoon, for concentrating this place, Panginoon, para po sa amin pong lugar na pagsasambahan. Lord, patuloy namin pinapanalangin ang kanya pong patuloy na kalakasan, kagalingan. Continue to bless her, Panginoon. At patuloy niyo pa pong gamitin ang kanyang buhay. Maging, Panginoon, sila Bishop Andaya. Maging si Evangelist Eddie Mesa. Alam ko, Lord, because of age. But we're praying, Lord, na patuloy niyo po sila gagamitin. Kasama na po si Mami Rosemary na hindi po hadlang ang kanilang edad para magamit niyo. Bigayaan niyo po sila ng kalakasan, mahaba pa pong buhay, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa iba pa naming mga kapatiran na may mga karamdaman. We're praying that you will continue to bless them, Lord. Give healing, complete recovery, whether it's a simple sickness, Lord, or medyo critical or malubang kalagayan, Panginoon. Naniniwala kami that you're the great physician na hahawak sa kanila pong mga katawan at bibigyan sila ng kagalingan, Panginoon. Thank you so much. Patuloy, Panginoon, ang pagtitiwala namin na kayo ang magbibigay ng kagalingan sa kanila, Panginoon. Kasama na po dyan yung aking pong kaibigan, si Ronaldo Puentes, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng complete recovery. Salamat din sa patuloy niyo pong patnubay sa father po ni Kuya Carlo na ngayon, Lord, he testify about your goodness kung paano niyo pong pinasiya at binigyan ng kaginawan sa kanya nararamdaman. We're just praying that you will continue to give complete healing at naway magtuloy-tuloy yung kaganyang kagalingan. Salamat po na marami. At patuloy kayo ang patuloy na magpatnubay din kay Brother JB sa nalalapit niya pong operation at naway hindi po magkaroon po ng iba pa pong epekto at patuloy niyo po siyang patnubayan even sa kanyang recovery at if ever na siya po yung magta-travel, ingatan niyo po siya. Ganon din sa mga kamag-anak niya, Panginoon, na stranded sa Baguio, naway makauwi na po sila at makabalik sa Manila, Panginoon. Patnubayan niyo po yung family niya, kayo naman patuloy na magpatnubay sa kanya pong buhay. Ganon din, Panginoon, amin pong pinapanalangin yung mga businesses din, Panginoon, ng aming pong mga kapatiran. Alam ko, Panginoon, the first time, Lord, that they pray for this business, nang inilapit nila ito, Panginoon, ang hangarin nila ay magamit ito para po sa inyo pong kaharian din. Lord, we pray, patuloy po itong pagpalain. Magamit, Panginoon, at patuloy na lumago, Panginoon, kanilang mga businesses, Panginoon. Prayer also, Panginoon, sa nalalapit pong kasal ni Brother Jonel at Sister Darla. Kayo naman patuloy na magpatnubay, maging maayos po ang lahat. Ganon din, Panginoon, para po sa prayer ni Topper na maging maayos po ang panahon this coming Saturday para po sa gaganaping kasal sa Pampanga. Kayo po ang patuloy na magpatnubay, Panginoon, at panalangin namin kayo magsaayos ng lahat, Panginoon. Thank you so much, Lord. And also, we're praying that you will continue to bless sila Kuya Joben para po sa nalalapit nilang Quesby. Continue to remind him, Panginoon, paalala niyo po sa kanila yung mga natutunan nila, yung mga naitinuro sa kanila, Panginoon. Salamat po. And also, Lord, yung construction po na magaganap sa Road 12, naway kayo ang magbigay ng kaayusan sa mga magkakamag-anak upang mawala po yung problema to at ma-provide din, Panginoon, yung pangangailangan for the construction. And also, Lord, yung church sa Parañaque, patnubayan niyo po, Panginoon, yung kanila pong magiging drive para po muli maibalik yung mga young people na previously actively attending, maging sa mga bago. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang programa para po maiayos ang lahat ng ito. Maging yung worship place, Lord. Ano man po yung kalooban niyo, naway maging maayos po ang pag-uusap sa may-ari. Lord, yung pagke-travel po ni Pastor Donald, going to Bicol mamaya, kayo naman patuloy magpatnubay. Ingatan niyo po siya, Panginoon.
At kayo po ang patuloy na magpatnubay na makarating siya sa Bicol ng maayos at ligtas. Ganon din si Sister Maan, Panginoon, sa Cagayan. Papuri, pasasalamat sa inyo lamang, Panginoon, sa gabi ito, sa lahat ng kabutihan nyo sa aming pong buhay at sa lahat ng mga sagot sa panalangin namin. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mayroon po ba tayong first-time visitor? Okay, mukhang wala naman po tayong first-time visitor. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magkamayan. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili na po tayo nakatayo. This time, aawit po muli tayo para sa Panginoon. Umawit po tayo, ituon po natin lahat ng attention natin at yung atin pong mata sa atin pong Panginoon. Awitin natin, turn your eyes upon Jesus. Verse 1. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior. More abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Verse 2. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. O'er us sin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face,
was dying, His perfect salvation to tell. This time, sing it from your heart. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Praise God. Maaari na po tayo makaupo. This time, makakapakinig po tayo ng tanging bilang. Think of where I've been and where He brought me from, and how I found in giving the strength to overcome. I wouldn't want to live a single minute without Jesus in it. But when I look around, I have no place to run. What about His grace? What about how He came? What about the blood He shed on Calvary that washes sin away? Think of all He's done and how He helps us overcome. How could we ever run away? What about His grace? If you've been in His presence and you found His mercy flow, strength from His throne and glory to your wounded soul, how could you ever turn your back on Jesus when He died to free us? Ask yourself a simple thing before you go. What about His grace? What about how He gave? What about the blood He shed on Calvary that washes sin away? Think of all He's done and how He helps us overcome. How could we ever run away? What about His grace? What about His grace? What about how He came? What about the blood He shed on Calvary that washes sin away? Think of all He's done. Think of all He's done and how He helps us overcome. How could we ever run away? What about His grace? His grace. To God be the glory po. Amen. Salamat, Sister Lisette, sa napakagandang mensahe ng awitin at napakaganda ding bata umawit na anak po ni Preacher Roy. And this time, di na po para patagalin pa natin, ihanda na po natin ang ating pong mga Biblia, ang ating pong mga notebook, at ang ating pong panulat sa ating pong pagkikinig ng salita ng Diyos. Bigay po natin ang 100% attention as we listen to the Word of God na dadali po sa atin ng ating pong resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Praise God po. Yan, magandang gabi po sa ating lahat.
Amen. Tayo na po tayong lahat at ating pong basahin ang ating pong text ngayon pong gabi po na ito. At gawin po nating responsive po yung ating pong pagbabasa. By the way, please keep on praying po for our dear Bishop and of course our Pastor Jebe, Sister Sofia, Pastor Butch. Alam ko, malapit na rin po yung kanilang camp doon po sa London. So, tuloy-tuloy po yung kanila pong mga ministries. Ngayon po, alam ko, may mentoring si Bishop. Kagabi parang may service po sila. So, tuloy-tuloy po yan. Kaya pag-pray po natin yung kalakasan po para po sa ating mahal na Bishop, kaya Pastor Jabez, and also their encouragement na rin po. At patuloy po tayong mag-pray no, sa ating pong mga activities dito po sa ating pong church. At ready na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Basahin po natin ang Jonah chapter 1. Jonah chapter 1. Ang title po ng message po natin, since katatapos lang natin kay Bagyong Emong at Bagyong Dante, tapos last Sunday, pinagpala tayo ng preaching mula kay Preacher Nathan. Di ba yung title nun, A Storm-Tested Faith. Hindi muna tayo sa bagyo, ha? Ang title po ng ating pong preaching, 4 Questions and the Storm. 4 Questions and the Storm. So, babasahin ko po yung verse 1, tapos kayo po magbabasa ng verse 2. Pagdating po sa verse 17, sabay-sabay po tayong magbabasa. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. And they said every one to his fellow, Come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which had made the sea and the dry land. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may become unto us? For the sea wrote and was tempestuous. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea wrote and was tempestuous against them. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Verse 16. Everybody, verse 70, sabay-sabay. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish
3 days and 3 nights. Tayo po yung manalangin. Dear Father in heaven, gabayan niyo po kayo, Panginoon, sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po ako ng lakas, Panginoon, ng talino at ng wisdom. May the Holy Spirit guide us, Lord, to understanding sa aming po pag-aaral po ngayong gabi. Nawa, Panginoon, buksan po ang puso at aming po mga isipan, Lord, sa mensahe niyo pong gustong ibigay sa amin. Thank you for your blessings, O God, even our Bishop. Patuloy niyo po siya pagpalain, ingatan, Panginoon, sa lahat ng ministries po nila, Panginoon, sa London. Thank you for everything, Lord, at yung mga kasama po namin, Panginoon, na papunta pa lamang po dito po ay gabayan niyo po sila, Panginoon, at dalhin niyo po sila ng maayos. Ingatan niyo po kayo, Panginoon, even sa mga nanonood po sa mga online namin, Panginoon, ay makapakinig po sila ng maayos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maayon na po kayo umupo. 4 questions and a storm. Alam po natin, galing po tayo sa mga bagyo, di ba? At ilang beses po tayo pag-aralan yung iba-ibang mga bagyo ng buhay. Pero alam niyo po ba, there is such a thing na tinatawag nating man-made storms. Naniniwala po ba kayo doon sa man-made storms? Ako po naniniwala po ako dahil ito pong story na binasa po natin sa Book of Jonah ay talaga pong makikita natin man-made storm. Ibig sabihin po, PNG, tao po yung gumawa. Opo, tao ang dahilan kung bakit may bagyo. Si Jonah yung naging dahilan kung bakit binabagyo po yung ship. Okay? So sa Jonah chapter 1, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. We know that there is a purpose. Ang gusto ng Panginoon, pumunta si Jonah sa Nineveh. Ang purpose is to, for Jonah to cry against it. Upang mailigtas yung Nineveh. And you know what? Ang Nineveh po ay hindi po yan Jewish city. It's a Gentile city. At sabi nga nila, may reputation daw yan na talagang wicked. Wicked at pumapatay daw po ng mga propeta. Ang sabi po ng Panginoon, Arise, go to Nineveh. Pero sa verse 3, nakita po natin dyan, Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof and went down into it. So di ko alam kung bakit doon siya gusto pumunta sa Tarshish. Malayo po yung Nineveh at saka yung Tarshish. Di ko po alam. Baka kaya gusto niya pumunta sa Tarshish kasi gusto niya makita yung Chocolate Hills, no? Hindi ko alam. I don't know kung anong meron sa Tarshish, bakit doon niya gusto pumunta at hindi sa Nineveh. Okay, wala pong chocolate sa Tarshish, ha? Baka may maniwala po sa inyo. Sabihin, fake news ka, Pastor Norman, ha? Okay, so, magkalayo po yung lugar. Pero doon niya gusto pumunta sa isang lugar na hindi naman sinabi ng Panginoon na doon siya pupunta. At habang nandun po siya sa barko, na kanya pong sinasakyan, sa verse 4, But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Halos masira na po yung barko. And we know the reason kung bakit po nagkakaroon ng bagyo doon sa lugar po nila. Sapagkat ito po ay isang bagyo na kagagawan po ng pagsuway ni Jonah. Tama po? In our lives, as Christians, pwede rin po itong mangyari po sa atin. Na sa ating pong pagsuway, sa ating pong Panginoon, minsan nakakaranas po tayo ng mga bagyo sa buhay po natin. And most of the time, sisisihin po natin yung ibang tao, yung ibang sitwasyon, yung ibang circumstances, but actually, it is us na kailangan ng redirection. It is us na kailangan pong makarealize na tayo yung sumusuway sa Panginoon kung bakit binabagyo po ang ating pong mga buhay. PNG, faithful naman po ako. Palagi ko, hindi naman sa akin applicable ang message na ito. Hindi mo alam. Baka someday, di ba, naging matayog ka na, naging mayabang na tayo, kala natin okay tayo, faithful tayo, hanggang sa makaranas sa tayo ng bagyo, maalala mo tong mensahe po na ito. Isang magandang reminder po sa atin na, of course, alam po natin, pag nagbabasa tayo ng Jonah, ang issue po dito, disobedience, tama? Ang issue po dito, soul winning, tama po? So,
ma-realize natin sa mensahe po na ito na isa sa iwasan po natin sa buhay natin, yung magkaroon po tayo ng mga bagyo sa buhay na tayo po ang may kagagawan. Ready na po ba tayo? First point. 4 questions. Kaya alam niyo po, ilan po ang points natin? 4, kasi 4 na tanong po yan. Paano po yung storm? Yun po yung bida. Okay, edi si Jonah po ang bida. Okay. So, first question. First question. The question about disregard. Tignan niyo po sa verse 5. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him and said unto him, this is the first question, what meanest thou, O sleeper? Imagine mo, tinawag siyang sleeper. Pampaalang daw siya. Pampaalang. Hindi. Ibig sabihin, nagtutulog. Okay? Arise, call upon thy God. If so be that God will think upon us that we perish not. Nakita po natin dito na sa time na binagabagyo po yung ship, the ship is almost broken, pero yung mismong reason kung bakit binabagyo, natutulog. Tulog na tulog. Ang tindi matulog siguro ni Jonah, no? Siguro ang alug-alug po ng barko, pero siya tulog na tulog pa rin. Ganon siguro pag umaalis sa kalooban ng Panginoon. Gagawin ang lahat para wag masunod yung kalooban ng Panginoon. Matutulog ng matutulog kahit binabagyo niyuyugyug na yung kanilang mga buhay. Ang sabi po dito, nung shipmaster, pumunta siya, siguro tataka yung shipmaster eh. Lahat kami dito nagkakagulo, tinatapon na namin yung aming mga gamit para gumaan yung barko. Tapos ikaw tulog. What meanest thou, O sleeper? Hindi ko maintindihan, bakit ka natutulog? Bakit hindi ka affected? Arise, call upon thy God. If so be that God will think upon us that we perish not. Alam niyo po, pag tayo po ay dumadaan sa kahit anong bagyo ng buhay natin, whether yan po ay bagyo na gawa ng kaaway, yan po ay testing sa atin, o yan ay palo sa atin, kahit anong bagyong dumaan sa buhay natin, wala tayong ibang gagawin, kundi tawagan po ang ating Diyos. What to do in times of these storms or any storms? We have to call upon God. Amen? Nagtataka mismo yung shipmaster. Bakit natutulog ka? Bumangon ka, tawagan mo ang iyong Diyos. Call your God. Huwag tayong matulog po mga kapatid, katulad ni Jonah. Lalo na pag may dumadaan po na bagyo. Sa lahat ng panahon po ng ating pong buhay, dapat lagi tayong tumatawag po sa ating Diyos. Amen? Kailangan natin ang Diyos. We have to depend our lives to God. We need our God. We need God in our lives. Siya dapat ang sentro ng ating pong buhay. Amen? In our decision-making, in our directions, in all of our situations in our lives, di ba po, dapat nandun po, nakasentro po ang ating pagtawag sa Diyos. Meron po bang sitwasyon sa buhay natin na hindi natin kailangan ang Diyos? Wala akong maisip sa buhay ko na any time in my life na hindi ko kailangan ang Diyos. I always need God. We always need God. Kahit yung hinihinga mo na oxygen, tanggalin lang ng Panginoon yan ng ilang minuto, patay ka. Tanggalan ka ng provision ng Panginoon, paano ka na? We always need God. And praise God, the Lord is always good in our lives. He is always good to the thankful and even to the unthankful. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? To the godly and to the ungodly, nandun yung kabaitan ng ating pong Diyos. Just imagine kung yung araw, nakatutok lang sa mga Kristiyano po. Yun pa lang po eh. Di ba? Kung sa atin lang nakatutok yung araw, tapos sa mga unbeliever, hindi nakatutok yung araw, siguro ang itim-itim na natin, no? Pastor, paano ako? Medyo yung skin ko. Eh, siguro talagang mahal na mahal ka ng Diyos, no? Lagi ka tinututukan ng araw. Imagine nyo kung sa atin lang yung ulan, sa kanila, bagyo, lagi. Ganun po kabuti ang Diyos.
To the thankful and unthankful, to the godly and ungodly, pinapakita ng Diyos yung kanyang kabutihan po sa bawat isa po sa atin. But most especially sa mga Kristiyano. Amen? Lalo na sa direksyon ng isang Kristiyano. Ayaw ng Panginoon na papaniwala po tayo. Naniniwala po kayo doon? Ayaw ng Panginoon na gumagawa po tayo ng mali. Ayaw ng Panginoon na napupunta tayo sa mga foolish decisions. Kaya nga lagi nandoon yung redirection ng Panginoon. Kaya itong unang question na to, the question about disregard. Bago po masira yung ship, or before the ship gets broken, sana humingi tayong tulong sa Panginoon. Huwag yun nang hintayin masira yung pamilya natin bago humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Huwag natin hintayin masira yung mga pagkakaibigan natin bago tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Huwag na tayong maghintay na masira ang isang relasyon, masira ang isang buhay bago tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Before the ship gets broken, seek God's help. Kasi kahit ganun po yung maging sitwasyon ng ship, the Lord can still make that ship afloat. The Lord can still save the people inside the ship. Tingnan nyo lang po saglit, no? Alisin lang po natin yung idea muna na ito ay storm na gawa ni Jonah. Gusto ko lang makita nyo yung sitwasyon ng mga tao doon sa ship. Anong klaseng mga tao sila? Tanggalin lang muna natin kasi itong storm na to, gawa po ito ng disobedience po ni Jonah. Pero tingnan nyo lang po sa verse 5. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. Tingnan niyo po yung nakalagay po dyan. They were afraid. They were crying to their gods and maybe goddesses. Nagtatapo na sila ng gamit. They don't know what to do. But here is Jonah, na may totoong Diyos, natutulog. Alam niyo po, pag lumabas tayo dyan, these people don't know what to do. Hindi na lang alam ang papunta sa kaligtasan. They don't know the way to heaven. Ang tanong, nasa ng mga Kristiyano, are we still sleeping? Tayo po ba'y natutulog pa rin po? Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, I think may naging preaching po ako dito before. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Therefore, let us not sleep so as do others, but let us watch and be sober. Kung natatandaan ko po, ang points ko po niyan ay bakit tayo wag matutulog? Because we have to win souls. We have to work for our sobriety. Yung maging walking in the Spirit po tayo. And we have to watch for the Savior's return. Dapat wag tayong matulog bilang mga Kristiyano. Bakit? Kailangan pa nating i-share yung salita po ng Diyos. Tingnan niyo po yung nangyayari po dito sa mga tao nung sila po ay nakaranas po ng bagyo. They were afraid. They were crying to their false gods. Ganon din po ang mga tao sa labas. They don't know what to do. Maybe they are in their storms, their own man-made storms. Yung kadiliman ng kanilang buhay. They are without hope. Sino ang magsasabi sa kanila tungkol sa totoong Diyos? Kung kani-kanino sila lumalapit? Sino ang magsasabi sa kanila patungkol sa katotohanan ng langit? Patungkol sa katotohanan ng impyerno? Patungkol sa katotohanan ng pag-ibig ni Hesukristo? Tayo po yun. Huwag po tayong matulog, mga Kristiyano. Amen? O tinan nyo yung mga tabi nyo po, baka tulog na po, ha? Kung matutulog po sila, sabihin nyo, what meanest thou, O sleeper? Arise, okay? So nakita po natin dito na si Jonah, tinanong po siya, na tila ba merong neglect sa part niya? Tila ba may disregard? Ang maganda po, pag tayo po dumadaan sa mga storms na katulad po nito, actually any kind of storm in our life, no, we have to call upon God. Siya po yung una natin pupuntahan. Huwag mo nang patagalin. Kung nasa bagyo ka, lalo na kung collection po yan, lalo na kung alam mo naman na kaya ka binabagyo dahil sa may ginagawa kang masama, huwag mo nang patagalin, lapit ka na sa Diyos. PNG, ang hirap lumapit sa Diyos, nakakahiya. Iyon ang tama eh. Pag mali, okay lang. Pero pag tama, nakakahiya.
Ang tamang gawin natin, lumapit tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Diyos. Huwag mo nang isipin kung anong mangyayari sa susunod. Ang maganda, gawin mo na yung tama. Sabi nga nila, two wrongs can never make a right. So pag may kamalian, huwag mong dagdagan ng kamalian, lalo kang babagyuhin. Ang kailangan po, itama. Anong gagawin natin? Tumawag po tayo sa Diyos. Amen? So, una pong tanong, the question about disregard. Anong kailangan gawin? Call upon God. Okay, number 2. Okay, and they said everyone to his fellow, come and let us cast lots that we may know for whose cause this evil is upon us. Hindi pa nila alam kung anong reason, ba't sila binabagyo. So they cast lots and the lot fell upon Jonah. Although wag naman po natin to gawin ha, na ano bang yung cast lots? Yung parang maggaganon tayo. Okay? Hindi hula-hula ang buhay, ha, mga kapatid. At hindi natin ini-encourage ang online gambling. Masama po ang online gambling or ang gambling of any sort. Pero malinaw dito, itong mga to, ginamit pa rin ng Panginoon yun para ipakita sa kanila na si Jonah po ang talagang rason kung bakit sila binabagyo. Then they said unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? Ito po yung second question. The question about distinctiveness. Ang question patungkol sa pagkakaiba. Okay? Yung pagkakaiba po ni Jonah sa kanila. Ang sabi dyan, what is thine occupation? And whence comest thou? What is thy country? And of what people art thou? Ang sabi po ni Jonah, and he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Ano po ang kailangan natin gawin? We have to campaign for God. Sa panahon na merong nakikita ang paligid sa atin, sana po pag sinabi natin kung ano yung pagkakaiba natin, positive. Ito po, kung titingnan nyo po, yung sinagot ni Jonah, positive o negative? Positive o negative? Ano po? Positive. Maganda po yung sinabi ni Jonah na siya isang Hebreo and may takot daw siya sa Diyos. Diyos, na totoong Diyos na gumawa ng kalagatan at ng mga lupa. Kaso yung situation, negative. Pinakita niya yung distinction niya, yung distinctiveness niya dito sa mga mariners, sa mga kasama niya sa ship. Maganda sana yung sentiment or yung statement kung hindi lang siya ang dahilan ng bagyo. Alam niyo po, sa buhay po natin, ang sarap na sabihin na Kristiyano tayo, na totoo ang Diyos natin kung nakikita sa buhay po natin. Ang sarap pong sabihin na tayo po ay Kristiyano, na ang blessing natin galing sa ating Diyos kung talagang nakikita ng paligid po natin. Ang malupit po doon, yung sasabihin na tayo Kristiyano, pero hindi naman nakikita po sa buhay po natin. Siguro po, wag natin sabihin Kristiyano tayo kung kayaya naman ang ating testimony. Huwag natin sabihin Kristiyano tayo kung mapapahiya lang din naman ng Diyos sa atin. Imagine nyo po, i-recreate nyo lang po sa isip nyo yung story na ang tanong sa kanya, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. Negative po yun. Saan ka galing? Anong bansa mo? Anong klaseng lipi kayo? At ang sabi ni Jonah, ako ay isang Hebreo. I fear the Lord, the God of heaven, which had made the sea and the dry land. Normally, if you tell that in a positive situation, maybe you will bring some joy to the people. Alam niyo po ang naging effect? Tingnan niyo po sa verse 10. Then were the men exceedingly afraid. Natakot po yung mga tao. Although mamaya in the story, makikita nyo na maganda naman yung naging epekto eventually, and there's a reason kung bakit naging maganda yung epekto. Pero ang gusto ko i-point out po dito, na we are Christians. Bilang mga Kristiyano, anak ng Diyos, dapat makita po sa atin yung pagiging anak po ng Diyos. Sa lahat po ng area, kaya nga may fruit of the Spirit eh. Sa fruit of the Spirit, love, joy, patience, diba? Etc. etc. Lahat po yan dapat nakikita po sa atin. Kung meron pong masipag, dapat Kristiyano po yun.
Kung meron pong masayahin, dapat po Kristiyano po yun. Kung meron pong mapagpatawad, dapat po Kristiyano po yun. Kung meron pong mapayapa, dapat po Kristiyano po yun. Kung meron pong mabait, dapat po Kristiyano po yun. Kung meron pong mapagpuri sa Diyos, dapat Kristiyano po yun. Kung meron pong pumupunta sa church, dapat Kristiyano po yun. Kung meron pong nag-e-enjoy sa mga gawain ng Panginoon, dapat Kristiyano po yun. Kung meron pong umaayaw sa mga kasamaan, dapat po Kristiyano po yun. Yan po ang ating pong distinctiveness doon po sa mga bagay, sa mga tao sa labas. Dapat nakikita po sa atin yan. Kaya pag Kristiyano, dapat hindi na kumakanta ng soda pop, ha? Uso po ngayon yan di ba? Pag Kristiyano, dapat hindi na yung, ano daw po yun? Huwag niyo na po panoorin, ha? Yung pangalan pa lang po, demon na eh. So, uso po ngayon yan, ingatan po ating mga kabataan, ha, na panood yan. Pinanood ko po, just to see, ang tindi po talaga. Huwag niyo na pong i-encourage po panoorin sa mga kabataan natin. So, dapat ang nakikita po sa atin, yung dapat nakikita ng isang anak tulad ng isang anak ng Diyos. Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verses 10 to 11. 2 Peter chapter 3 verses 10 to 11. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burnt up. So alam natin yan ay mangyayari po in the future. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation? Yung conversation po dyan is about our walk. Okay? Yung paglakad natin bilang Kristiyano. What manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? So sana nakikita po sa atin yung holiness, yung godliness, di ba? Bilang pong mga anak po ng Diyos. Kaya, we have to campaign for God. Alam niyo po ang pinakamagandang campaign alam niyo po yung pinakamagandang way to campaign for God? Ipakita po sa atin pong mga buhay. Kasi binabasa po tayo ng mga tao. Sabi nga po, let your light so shine before men that they may see your good works and they may glorify your Father which is in heaven. Because of our good works, because of our, di ba, yung ating pong testimony, we will glorify our Father. Yun ang makikita po nila. And they will glorify our Father which is in heaven. Ipakita po natin yung liwanag na nasa atin. Because we are the light of the world. Ang malungkot po sa story po na ito, at least sa umpisa po, na nung tinanong siya, maganda yung sinabi niya, pero hindi maganda yung situation. Hindi maganda yung effect. Parang nakakahiya sa totoo lang. Kasi siya yung may takot sa Diyos, siya yung tao ng Diyos, pero kaya may bagyo dahil sa Kanya. The question about disregard. The question about distinctiveness. Third point. And he said unto them, I am an Hebrew, I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Verse 10. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? Bakit mo ito ginawa? After ipakilala ni Jonah, yung kanyang sarili, kung sino siya, kung saan siya galing, ang tanong sa kanya ng mga tao, bakit mo ito ginawa? This is the question about disobedience. For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Alam ni Jonah kung bakit nangyayari yung bagyo. Dahil yan sa pagsuway niya sa Panginoon. Ang tanong ng mga nasa paligid niya, paano mo yan nagawa? Bakit mo yan ginawa? Sinisisi na siya ng mga tao. And for sure, sisisihin talaga siya ng mga tao dahil siya talaga yung may kagagawan nun. And just to emphasize this, ilang beses sinabi po sa chapter 1 that he fled from the presence of the Lord. Tingnan niyo po sa verse 3.
But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Number 1. And went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish. Number 2, from the presence of the Lord. Pagdating sa verse 10, for the men knew that he fled from the presence of the Lord. Kitang-kita dito na sinabi ni Jonah na may takot siya sa Diyos. Pero nag-create ito ng confusion dun sa mga tao sa ship na may takot ka pala sa Diyos, bakit mo yan nagawa? Kung totoong may takot tayo sa Diyos, bakit tayo umaalis sa kalooban ng Diyos? Kung may takot tayo dapat sa Diyos, bakit nakakaya natin magbisyo? Bakit nakakaya natin maging makamundo? Bakit natin pinapatagal yung paglayo natin sa Panginoon kung may takot talaga tayo sa Diyos? Ang Kristiyano kasi dapat talaga may God-fearing, tama? God-fearing po talaga dapat tayo. Pero bakit po may mga Kristiyano na malayo na ang lakad sa Diyos, parang okay lang sa kanila? Hihintayin pa ba nating bagyuhin tayo ng Panginoon bago natin ma-realize na dapat na tayong sumunod ulit sa Kanya? Why hast thou done this? Yan ang tanong sa Kanya ng mga tao. Huwag na nating hintayin, mga kapatid, na yung mga tao sa paligid natin, lalo na nakakaya po kung yung mga unbelievers pa ang magtatanong at magre-rebuke sa atin, di ba? Na dapat na nating ayusin yung buhay natin. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo yung nagiging, yung may aral na tinuturo sa paligid natin. Huwag naman sana yung mga friend pa natin na wala pang kaligtasan sa Panginoon, sila pa yung mag-a-advise sa atin. Dapat tayong may Holy Spirit, tayo yung nagbibigay po ng gabay sa mga tao sa paligid natin. Lalo na patungkol po sa Biblia. Huwag naman parang sila pa ang gagamitin ng Panginoon upang tayo po ay ma-rebuke, mahiya naman po tayo. Sabi nga po ni President, mahiya naman kayo. Di ba? Tama ba yun? Parang yun yung sinabi niya, di ba? Mahiya naman tayo. Ayos na tayo. Huwag na tayong sumuway sa kalooban ng Panginoon. Balik na po tayo sa Diyos. Dahil minsan kaya pala may storm sa buhay natin, kaya pala may bagyo sa buhay natin kasi may pagsuway. Dahil pag wala po sa kalooban ng Panginoon, nagugulo talaga ang buhay. Tandaan niyo po yan. Pag tayo po humakbang palayo sa Panginoon, nagugulo po ang buhay natin. Kaya pag hindi mo pinag-pray, yung lifetime partner mo, magugulo buhay mo. Pag ikaw nagtago ka kay pastor patungkol sa relasyon mo, pwedeng magulo yung buhay mo. Pag wala kang gabay ng Biblia, pwedeng magulo yung buhay mo. Maaring ngayon kinikilig-kilig ka lang. Mamaya hindi mo alam, padala pala yan ni Satan. Para malayo ka sa ministry. Para mawala ka sa simbahan. Kaya mag-ingat na tayo kung meron sa inyong mga, di ba? Mas maganda kung talagang nag-pray ka, di ba? Yung nanghingi ka ng gabay sa magulang mo, nanghingi ka ng gabay sa pastor mo. Mas ma-enjoy mo yung relationship pag hindi tinatago. Kasi pag ganun ang ginawa natin, di ba? Nagugulo buhay mo. Huwag na nating asamin, mga kapatid, ha? Huwag na nating asamin ang isang magulong buhay. Sino po dito gusto ng magulong buhay? Taas ang kamay. Pastor, kasi pag magulong buhay ko, natutuwa ako eh. May ganun po ba? Sino dito gusto ng magulong buhay? Taas ang kamay. Sino dito ang gusto ng mapayapang buhay? Taas ang kamay. Sino dito ang gusto ng malungkot na buhay? Taas ang kamay. Sino ito ang gusto ng masayang buhay? Taas ang kamay. Di ba, pare-pareho tayo ng kasiyahan. Pare-pareho tayo ng choices. Eh, bakit pa tayo lalayo sa Panginoon kung subok at tunay ang Panginoon natin pagdating sa mga ganong bagay? Na sa kalooban niya, may kasiyahan. Sa kalooban niya, may kapayapaan. Sa kalooban niya, may pagpapala. At kapag umalis tayo doon, may pagpapalo. Eh, ba't pa tayo aasamin na umalis sa Panginoon? Hintay pa ba natin, tanongin tayo na paligid natin, paano mo nagagawa yan? Di ba Christian ka? Di ba Christian ka? Nag-church ka? Bakit sumasama ka sa tagay? Hintay mo bang tatanungin ka pa ng mga
katagayan mo. Di ba? So sana makita po natin yung mga application po sa story po na ito, na wag na nating hintayin na yung paligid pa natin na hindi nakakaintindi sa Biblia, ang siya magpapaintindi pa sa atin ng patungkol na dapat alam na natin, patungkol po sa Biblia. Nakakalungkot po yun. Mahiya naman tayo, mga Kristiyano. Number 1, the question about disregard. Number 2, the question about distinctiveness. The question about disobedience. Ano po ang kailangan natin gawin? Comply to God. Sunod na po tayo sa Diyos. Huwag na po mapatumpik-tumpik pa. Sunod na po tayo sa Diyos. Kung ayaw mong mabagyo ang buhay mo, tapos sisisihin mo ang Diyos, Panginoon, bakit ako binabagyo? Kasalanan mo. Sunod na tayo sa Diyos. Comply na tayo sa Panginoon. Balik na tayo sa kalooban ng Panginoon. Anyway, ang sabi naman sa 1 John 1:9, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ang Panginoon, hindi lang siya God of second chances. The Lord is our God is the God of many chances. Hindi kanya bibigyan ng restart button, binibigyan kanya ng restore button. Kung bumagsak ka, itatayo ka ng Panginoon. The just man falleth 7 times, di ba? Pero tumatayo ulit yan. Kung tayo bumabagsak, pati yan ng buhay, pwede talaga tayong bumagsak. Sa kasalanan, sa kamalian, pwede mangyari po yun sa buhay po natin. Pero ang kailangan po, tayo po ay bumangon po muli. Kailangan tayo po ay bumalik ulit sa Panginoon. Verse 11, last point and last question. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may become unto us? For the sea wrought and was tempestuous. This is the question about deliverance. Nakita po nung unang question, parang may disregard sa part ni Jonah, natutulog siya. Which is very strange. Sa isang balko na malapit ng masira dahil sa bagyo, may natutulog. Disregard. Yung pangalawang question, tinanong siya, saan ka galing? Pinakita doon yung question about distinction or distinctiveness, yung pagkakaiba po ni Jonah sa kanilang lahat. At bakit sila binabagyo? Bakit sila binabagyo? The question about disobedience. Anong reason bakit sila binabagyo? Ang sabi ng mga mariners, paano mo nagawa yan? So yung pangatlo o pang-apat po, ang sabi sa kanya, kay Jonah ng mga mariners, ano ang kailangan nating gawin? Okay. Ito na yung, kung kanina puro negative, no, kay Jonah, ito na yung medyo mag-aangat po kay Jonah, no, magiging positive. Nakita natin dito, yung willingness na po ni Jonah to eventually give himself to the calling of God. Kaya the question about deliverance. Ang kailangan po natin gawin kapag dumating tayo sa mga bagyo ng buhay natin, lalo na kung bagyo na yan ay pagsuway, mula sa pagsuway natin, yung bagyo na yan ay para sa i-correct tayo sa ating pong mga lakad, ang kailangan po natin gawin is to concede to God. We have to surrender to God. Kapag nire-redirect na ng Panginoon yung iyong direksyon, yung iyong daan, mag-concede ka na. Yun yung best way. Walang ibang best sa buhay natin, kundi yung best na ibibigay ng Panginoon. Huwag mong piliin yung daan na alam mo mapapahamak ka. Huwag mong piliin yung daan na walang basbas ng Diyos. Huwag mong piliin yung daan na alam mong hindi yan ang nilagay ng daan ng Panginoon para sa'yo. O balik tayo sa lifetime partner, no? Kahit gustong-gusto mo yan, kung hindi yan talaga ang binigay ng Panginoon, huwag mong pilitin. Yung trabaho, kung kahit gustong-gusto mo yung trabaho na yan, kung hindi yan ang trabaho na para sa'yo, huwag mong pilitin. Mag-a-abroad, gagawin natin lahat yung para mag-abroad, di ba? Eh kung hindi talaga ikaw para doon, huwag mong pilitin. So itong mga bagay po na ito, di ba? Yung mga bagay po na ito, very applicable po sa buhay po natin. Kung gusto nyo pong tumigil ang mga bagyo sa buhay nyo, maybe this is one of the reasons sa pwedeng isipin. Baka mamaya may hindi tayo nagagawa na kalooban po pala ng Diyos. Ang sabi po, anong gagawin?
Ang sabi po ni Jonah, and he said unto them, take me up and cast me forth into the sea. So shall the sea become unto you, for I know that for my sake this great tempest is upon you. So nag-concede na ngayon si Jonah. Alam niya ngayon na talagang kaya binabagyo sila because of his disobedience. Pero yung mga tao, verse 13, nevertheless the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. Tinry pa rin ng mga tao na isave yung kanilang sarili, pero hindi nila kaya. Wherefore they cried, this time, nung una po, they were crying to their gods. Even the shipmaster said to Jonah, tawagin mo, arise and call your God. And now we can see here the difference. Magmula nung mag-decide si Jonah that he will be conceding to God. Surrender na ako sa iyo, Panginoon. Babalik na ulit ako sa iyo, Panginoon. Gagawin ko na ang kalooban mo, Panginoon. Ang naging epekto, they were now crying unto the Lord. Amen? Hindi na sa mga Diyos nila, kundi sa Diyos na po ni Jonah. Sabi nila, we beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Ito po yung magandang nangyari. Verse 16, sabay-sabay po. Ready, begin. Alam niyo po sa pagsunod niyo, may magiging magandang epekto sa tao sa paligid. Sa pagsuway natin, pwedeng maapektuhan pati pamilya mo. Sa pagsuway natin, pwedeng maapektuhan pati trabaho mo. Sa pagsuway natin, pwedeng maapektuhan pati yung pag-aaral mo. Pati yung mga ibang tao sa paligid natin, pwedeng maapektuhan sa ating pong pagsuway. Pero pag tayo po ay sumunod na po sa Diyos muli, pati yung mga tao sa paligid natin, magiging maayos. And we don't know, mawin pa natin sila sa Panginoon. Ito mga nasa balko, they were, mga ungodly, they were pagan. Iba-ibang mga Diyos ang kanilang tinatawag. Pero after they threw Jonah into the sea, dahil alam ni Jonah, yun ang tanging recourse. He surrendered his life to the Lord already. Alam niyo nangyari po, na-save ngayon po yung mga mariners. Tumawag sa Panginoon na nag-offer po ng sakripisyo para sa Panginoon, and they made a vow to the Lord. Minsan kaya natin mawin yung mga pamilya natin dahil tayo mismo hindi nakikitang Kristiyano. Minsan kaya natin mawin yung mga pamilya natin kasi tayo sira ang buhay. Ayusin po natin ang ating buhay, sumunod tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon, at makikita po natin yung mga kapag-anak po natin na gusto natin makakilala sa Panginoon, makakakilala sila sa Panginoon. Noon po, sa pamilya po namin, kilala po nila ako bilang banker. Recently, kami po ay nagkaroon ng reunion sa mga kamag-anak po namin, at natutuwa po ako dahil ang tawag po nila sa akin, pastor. Alam po nila na may lumapit nga po sa amin na sabi niya, ipag-pray mo ako ha. Dati, wala bang pamasko dyan? Na-joke lang po. Pero ang maganda po doon, di ba? Alam nila na pag lumapit sila sa akin, uy, ipag-pray mo ko palagi ha. Hindi yung idea na, uy, tagay tayo mamaya ha. Kundi ipag-pray mo kami ha, lagi. Hindi ba maganda po yun, na ganun po ang identity natin sa pamilya po natin? Na pagdating sa encouragement, pagdating sa source of strength, ikaw ang lalapitan nila? Pagdating sa payo, ikaw ang lalapitan nila? Bakit? Kasi Biblia yung hawak po natin. Kaya po ayusin po natin ating pong mga buhay at yung mga tao sa paligid natin, pati sila makikinabang po. The storm went away when Jonah conceded unto God. Alam niyo po, imagine niyo lang po, kung kayo po si Jonah, ang sabi po ni Jonah, itapon niyo ako sa dagat. Alam niyo po yung dagat? Malalim po yun, di ba? Tama po? Meron po bang dagat na mababaw? Sa tabi lang, yung beach po yun, beach. Yung dagat, malalim po yun, tama? Yung dagat, pwedeng may shark, tama? Yung dagat, pwede po yung, di ba, mamatay po siya doon. Pero ang sabi po ni Jonah, itapon niyo ako doon sa dagat. Ano pong tawag po doon? Ang tawag po doon, pagsunod at pananampalataya.
Ibig sabihin, sinurrender niya na yung kanyang buhay sa Panginoon. Sige, Panginoon, gusto mo akong dalhin sa Ninive? Sige, itatapon ko na yung itapon niyo na ako sa dagat. Panginoon na bahala sa akin. Ganun lang po. Hayaan yung itapon kayo ng Panginoon sa gusto niyang puntahan niyo. Di ba yung dadalhin niya kayo? Talagang itapon talaga yung term, no? Dalhin po. Hayaan yung dalhin kayo ng Panginoon dun sa kalooban niya. Amen? Huwag na po tayong makipagtalo sa Diyos. Hindi po natin kaya ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung best para sa atin. Bakit po? The Father knows best. Ang nakikita po natin kasi yung ngayon eh. Ang nakikita ng Diyos yung bukas. Saan tayo magtitiwala? Yung sarili natin na ngayon lang nakikita? Or the one who holds tomorrow? Tignan niyo po yung verse 17, and this I will close po. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. Tingin niyo, alam ni Jonah na lalamunin siya ng isda. Sabi ni Jonah, tapon niyo ako sa dagat. Surrender to God. Kinonsider niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon na magpalutang-lutang dun sa dagat. So pagkatapos sa kanya, nilamon po siya ng malaking isda. God can even use the big fish to accomplish His will in your life. So wag nating i-underestimate ang Diyos sa buhay po natin. Pag tayo po bumalik, nandun pagpapala ng Diyos, magtiwala ka lang sa Kanya. Kasi PNG, yung trabaho ko, importante ito sa akin eh. Kung ayaw nga ng Diyos dyan, anong nangyayari sa sweldo mo? Walang pinupuntahan. Isuko mo na lang yan at hayaang Panginoon ang mag-provide para sa'yo. Doon tayo sa kalooban ng Panginoon. Let us not walk by sight. Let us walk by faith. Amen? At tingnan nyo po, compare nyo lang ha. Sa verse 3, ang sabi doon, He paid the fare thereof. Pupunta siya ng Tarshish, gumastos siya. Pero napunta siya ng Ninive for free. Libre lang po, walang bayad yung malaking isda eh. Hindi niya kailangan magbayad sa malaking isda. Doon sa Tarshish, nagbayad po siya. Pero nakapunta siya ng Ninive ng libre. At ang kanyang service, yung malaking isda. Yun nga lang, medyo mahirap lang kasi feeling ko mabaho sa loob po nun eh. Yun yung mga consequences ng action po niya. No? Pero still, ang sabi doon, di ba, the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. At makikita po natin sa mga susunod na chapter na nakapunta po si Jonah sa Ninive, sumunod po siya sa Panginoon, at yung Ninive, yung mga tao sa Ninive, naligtas po sila from the pending judgment of God. All because a prophet who disobeyed, nasalot yung paligid, but then surrendered again his life to God, he obeyed again, he was delivered, and he was able to deliver a nation from danger, from judgment. Tayo po tayong lahat. Sa ating pong pinag-aralan, nawa po makita po natin sa buhay natin, natalo tayo pag tayo lumalayo sa kalooban ng Diyos. Na hindi maganda na tayo po ay sumusuway sa Panginoon. Maybe kaya tayo binabagyo dahil kagagawan lang din po natin yan. May gusto sa ating ipakita ang Panginoon na itama po ang ating pong mga buhay. Ngayon po, ang ating pong altar, bubuksan po natin sa kung paano po kayo tinouch ng Panginoon sa mensahe po na ito. Maybe hindi naman po kayo nakakaranas ng bagyo. Pero you would like to reaffirm your obedience to the Lord. You would like to tell God, Lord, please give me the strength to continually obey your will. Lapit po tayo dito sa altar at manalangin po tayo sa Panginoon. Sabi nung awitin, obedience is the very best way to show that we believe. Do you believe in God? We don't know. Baka kaya si Jonah gusto sa ibang lugar. Baka hindi siya naniniwala doon sa gusto ng Panginoon i-accomplish sa buhay niya. But then again, nakita po natin at the end of that chapter, he surrendered again his life to the Lord. Sige, itapon niyo ako sa dagat.
Nilamon siya ng malaking isda at dinala siya sa Nineveh to preach. At ang laking deliverance ang nakuha po ng Nineveh just because of a person who decided to obey the Lord. Keep on obeying the Lord. There is blessing in obedience. Kung nasa buhay ka na mali, iwan mo na yan. It's time for you to change. Huwag mo nang hintayin na maapektuhan ng pamilya mo, maapektuhan ng nasa paligid mo. Kung tinatawag ka ng Panginoon, sundin mo na ang tawag ng Panginoon. Gawin mo na ang pinapagawa sa'yo ng Panginoon, or else baka maapektuhan yung mga nasa paligid mo, yung mga mahal mo sa buhay. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for the message. Nawa, Panginoon, ito po, mensahe po na ito ay makatulong po sa aming buhay. Ang gusto niyo po sa aming buhay, Panginoon, ay sundin po kayo. Lord, despite my physical limitations right now, I preach the word, Panginoon, the way you wanted it. Nawa, Panginoon, ito po ay magturo po sa amin na patuloy pong sumunod sa iyong kalooban. Na ipakita po ng pagiging Kristiyano, Panginoon, ay yung magiging kapuri-puri po sa inyong harapan. Huwag nawa, Panginoon, mapahiya po namin ikaw sa paligid po namin. Nawa, pag nakilala po kami, talagang makita po yung changes sa amin, yung goodness niyo po, Panginoon, so that they may glorify you as well. Nawa, Panginoon, na aming pong buhay ang magdala po sa kanila sa totoong kaligtasan. Lord, help us. Hindi po ito madali, Panginoon. Marami pong temptations, marami pong testings, but give us strength, O God. And Lord, please, lagi niyo pong ilapit ang aming pong puso sa inyong salita, Panginoon. Sa gabay ng aming pong pastor. Sa mainit na relasyon po sa inyo, Panginoon. Lagi niyo po kami ilapit doon, Panginoon, upang wag po kami manghina, wag po kaming mapunta sa mali, wag kaming makagawa ng maling desisyon. Panginoon, kung meron kayong mga kasalanan, search us, O God. Cleanse our hearts, O God, right now. Change our lives. Patawad, Panginoon. Baguhin niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng malambot na puso palagi patungkol po sa inyong salita. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po sa ating Pastor Norman. Pinagpala po ba tayo? Amen. What a message. And this time po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. But before that, inaanyaan ko pong bawat isa, lahat po tayo tumayo. Akin pong babasahin ang nakasaad po sa Matthew chapter 6, verse 33. Ang sinasabi po ng Biblia, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Tayo po'y panandaliang manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan namin kayo, Panginoon, sa mensahe po na amin pong napakinggan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ngaral na inyong ginawit, Panginoon, ng amin pong resident pastor, si Pastor Norman Gatdula. Kayo pong patuloy na mag-bless sa kanya, Panginoon, patuloy na gumamit sa kanya sa inyong dakilang ministeryo. Ngayon din po, Panginoon, alam po namin nakakaramdam po siya ng mataas na blood pressure. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa kanya ng kalakasan. Panginoon, kayo pong patuloy na magbigay ng kagalingan sa kanya. Maging, Panginoon, sa aming pong mahal na bishop, kayo pong patuloy na gumabay, magbigay ng lakas sa lahat po ng ministeryo na kanya pong ginagampanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe. Nawa, Panginoon, ito po ay hindi lang dumaan sa aming mga tenga, kundi ito po ay tumatak sa aming mga puso at isipan at patuloy po namin ma-apply sa amin pong buhay. And this time, Panginoon, sa amin pong pagkakaloob, hinihiling po namin na ang malilikom, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa gawain. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po kami samot dalangin sa matapis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo makaupo as we give. Awitin po natin, "Anything that cost me nothing."
I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need, and hope His peace. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. Everybody, let's sing this. I will not offer anything that cost me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Salamat po. Ayan, so sa mga bisita po namin, again, magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po'y nagagalak na nakasama namin kayo and magkita-kita tayo muli on Sunday para po sa ating pong gawain. At I think wala na po tayong nakalimutan. Patuloy natin sama sa panalangin po ang ating pumahal na Bishop. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pagtatapos at na may ingatan tayo ng Panginoon Diyos, tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, salamat po sa inyong pong patnubay, salamat po sa kabutihan nyo sa natapos naming programa. Naway ang pangalan nyo lang ang mga nadakila at naitaas. Pinupuri namin kayo, ingatan nyo nawa kami sa aming pong paghiwa-hiwalay. Daling kami sa aming pong mga tahanan ng maayos at ligtas. At ibalik kami on Sunday, Lord, to once again give you the glory that you deserve. Thank you so much, Lord. We give back all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen.